Bulungan at kilitian. Bagong segment natin yan, ha? Tandaan, mayroon tayong ibubulong, nakakakiliti at nakakaintrigang mga tips and insights. Violet pa rin, pero may twist. Teka lang. Akala nyo wala akong mainom ngayon. Turmeric at teka. At pandesal lang yan, pero may hummus. Yung hummus at cheese. Wow! At alam naman natin, this is brought to you by our star senders. Meron po tayong top star sender. Papasalamat muna tayo. Pasensya na, talagang kailangan kong gawin to. Kailangan bumubuhay sa page natin, pati sa vlog. Meron tayong top star sender. 200 stars, mga kaibigan. Kaibon. Ian Bernardino, papasalamat po tayo. Lalo naman scholars natin, ha. 200 stars ang pinadala. Tumataginting na 200 stars. Nagbigay pa siya ng added info nung nakaraang Violet vlog natin. Ha? Of course, huwag natin kalimutan yung iba pa. Nelson Faustino Balagtas, 30 stars naman. At ang maganda, dun sa binanggit niya, sabi niya, dahan-dahan na raw nababawasan ang tuition niya. Kaya naman parang, siguro grateful siya, parang ibinabalik niya kahit papano para sa ibang mga scholars naman. Galing, di ba? Huwag kalimutan, meron pa si Jamini Avery, nagsisend din niya ng 10 stars. Of course, si Chris Maneha, Erwin Asuncion, ayun, Jonachi Torres, bago lang din niya. Ay, Abu Josh Avery ng Zamboanga City. Abu Josh Avery, 10 stars din ang pinadala. Sino pa ba? Baka may nakalimutan tayo. Nakakaya naman. Si NBN, Nosilo, NBN Avery. Nosilo Banyaga ba to? Nicolo Nosilo Banyaga. I'm sorry, baka nagkamali ako, ha. So, pasensya na. So, yun yung mga star senders natin. Kung may nakalimutan, babawi tayo. Sila po yung talagang naniniwala sa mission at sumusuporta sa mga scholars. Salamat po! Bulungan time. Kilitian time. O, Violet pa rin, ha? Violet. Hindi nyo ba naisip? Nabanggit to ni Nald Arevalo. Naalala ko, Nald Arevalo. Nung isa siya sa mga banggit na gusto na niyang Violet Jean ang ating pag-usapan. Bakit daw? Ha? Teka. Masyado yatang maingay sa labas. Tuntua kasi ako dito sa terrace, eh. Sige, habang tayo, mag-iilaw tayo dito. Ayun. Ang sabi niya actually, napansin niya sa mga Indo groups, mga FB groups ng Indo, siguro nasusubaybayan niya. Ako hindi ako masyado nakakasilip lately. Parang busy daw sila sa parang nakafocus sila sa violet mutation. Alam naman natin kung saan galing ang aqua, yellow face, 'di ba? Sila yung parang nakapagparami. Hindi ako sigurado kung saan talaga sumulpot yung mutation na yon. Pero apparently sa kanila dumamit na develop nila. So bandang huli tayo na kumukuha sa kanila, 'di ba? So ngayon, Violet naman daw. Matagal yung Violet pero nakikita niya nakafocus. 'Di ba? Parang nakakaintriga. Teka, balik tayo. Baka wala na masyadong ingay sa terrace. So ngayon, napaisip lang din ako. Kikilitiin natin ang inyong mga mata at utak. Ano ba meron sa Violet? Hindi kaya kinakasakasan na nila or nakasan na nila, naghihintay na sila ng iaanak o resulta. Naikasa kaya nila sa aqua? Palagay ko matagal-tagal na siguro. Tagal na ng Violet, eh. Naikasa na ba nila yan sa orange face? Yung tinatawag nating yellow face. Although pag tinitingnan ko sa mutabase ni Dirk, yung ornithogenetics niya, parang hindi pa nakalagay doon yung yellow face. Ang nakalagay aqua tsaka orange face. So doon muna tayo. Nilalaro na ba ng ibang bansa yan? malamang talagang matagal-tagal na siguro at ngayon lang napag-uusapan. Yun nga sinasabi ko, malamang nahuhuli lagi tayo, dahil nga sa kakulangan. At kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga star senders, yan yung lalong nagpapakalat ng mga kaalaman at saka mga nag-share. So sige, bubulungan ko kayo. Ano ba yung bago lumabas na naglalabasan ngayon? Di ba may tinatawag na palid? Yung iba, lalo na yung mga baguhan, hindi pa sanay siguro or bago sa pandinig. Palid. Pero ang palid, matagal nang lumabas sa ALBS 1 o rosicolis. Pagka po rosicolis binabanggit ko, ibig sabihin lang nun ALBS 1. Kasi yun ang scientific name, rosicolis. So masanay na po kayo, pag narinig nyo rosicolis, ALBS 1 ang ibig kong sabihin nun. Okay? So sa rosicolis, matagal nang lumabas ang palid. Pero ngayon, lately,
Nagulat ako, hindi ko na nasubaybayan kasi 1 taon mahigit ako nawala sa industriya. Kumbaga, hindi na ako nakialam. Iba na ang naging hilig ko. Pero ngayon bumalik ako, may palid na pala sa fisher or sa fishery. Di ba? So ngayon, tong palid na to, most likely, malamang-lamang, nilalaro na nila sa iba't ibang kombinasyon. At isa na ang violet, sigurado. So ano bang itsura ng palid? Ang problema, wala pa ako mahagilap na palid na fishery dahil nga marami ko nire-research so hindi ko na nahagilap. Mas maganda kung mag-post po kayo ng mga palid fisher nyo, no? I-flex nyo. Pero ang ano natin dito kung ano yung palid sa Rosicolis kasi sigurado ako hindi malayo sa palid na fisher yan. Ganon din naman, napapansin nyo yan, di ba? Kung ano itsura dun sa Rosicolis, hindi malayo sa fisher. Ito yung Rosicolis palid green. Sana makita ng maayos. Ayan galing niya yan kay Dirk Van den Abil. Ibig sabihin yan, yung Rosicolis palid green na yan, yung Alps 1 na yan, yan yung homozygote. Ibig sabihin walang ibang karga yan. Talagang palid green lang yan. So, yan yung parang masasabi nating normal palid green. Wala siyang dark green, wala siyang violet green, hindi siya opaline, wala siyang ibang kargang dominant na maaring makapagpabago ng kulay niya pa. So ito parang lalabas na original na palid green sa Rosicolis. Imagine niyo ngayon sa fisher, parang ganyan din dapat lalabas. Ngayon, kung hindi ganyan na lumabas, isa lang ibig sabihin, nagkaroon na yun ng kombinasyon sa iba't ibang mutation. Hindi lang siya palid, naikumbina na siya. Pero kung palid lang siya, dapat ito mahalaga. Mga kaibon, dapat alam nyo kung pag palid lang talaga, original na tsura niya. Kung alam nyo yun, madali nyong malalaro kung ano yung binabago. Diba? Ang problema nga, ang bibilis ng mga breeder, hindi naman problema, no? Hindi naman natin masisisi. Talagang gustong-gusto nila, pinagbabangga-bangga kagad yung mga mutation, yung iba't ibang kombinasyon. Okay lang yun. Walang mali doon. Kaya lang, pag hindi kabisado yung original, o kung yung normal form niya, o yung wala pang ibang karga, palid green lang talaga, hindi basta-basta bibilis ang utak mo, hindi mo maiintindihan. Ano ba yung palid? Kasi yung palid na sinasabi dito sa isang post, ibang kakaiba, dito sa kakaiba rin. Kasi nga, pinagkumbina-kumbina na sa kung ano-anong mutation na bago. Pero dapat, tandaan nyo to, sa Rosicolis, or yung sa fisher, dapat more or less ganito lalabas. Palid green. Ngayon, laruin natin. Paano kung ano kaya magiging itsura kung may violet yan. Tapos may aqua pa. Tulad nito. Rosicolis pa rin to, palid aqua. Ngayon, baka marami na rin nagpo-post ng palid aqua sa ibang bansa. At saka dito, hindi ko alam. I-flex nyo lang. Eto, Rosicolis palid aqua. Yan, sana malinaw. Isipin nyo kung double factor violet yan. So, lalabas siya na palid aqua, double factor violet, palid aqua. Maganda ba? Diba? Lalaruin nyo ngayon yan sa utak nyo. Project. Maganda kaya pag double factor violet? Ito naman, palid dark blue. Lahat to kay Dirk Van den Abil sa Lovebirds Compendium niya. Palid dark blue. Although yung blue dito ng Rosicolis, naka-asterisk pa rin. Lagi nyo mapapansin yan kay Dirk. Kasi parang sabi niya, na-develop to, hindi talaga mutation pa. Parang wala pang lumalabas na blue sa Rosicolis. So, itatake lang natin yan. Huwag nyo muna intindihin yun. Ito. Rosicolis palid dark blue. Di ba? Paano pa kaya kung kung may double factor violet yan? Maganda kaya? Kilitiin. Di ba? Pag nagpa-project, nakakiliti, nakaka-excite. Ngayon, sa mga palid, i-flex nyo lang kung may mga kakaibang combination kayo. Pero the best po, ulitin ko sana meron po mag-post ng palid green lang na fisher. Na walang kombinasyon sa aqua, walang kombinasyon sa orange space, hindi opaline. Ayan na, yung palid lang talaga na green. Napakahalaga pag nakabisado nyo yun. Sana meron tayong ganun ngayon. At may mag-post sana. Isa pang pangiliti. Cinnamon. Abay, kailan lang din, nagulat ako. Na-recognize na pala ni Dirk tong cinnamon. So, nakakatuwa. May cinnamon na pala sa fisher. At hindi magtatagal, meron na yan sa Personata. Maano na yan, hybrid.
Okay, eto ngayon ang Rosicolis Cinnamon Green naman. Rosicolis yan, Cinnamon Green. Kita ba? Kita nyo brownish na oh. Medyo brown siya, hindi katulad sa pallid na parang, kasi ang melanin nito brown na, kaya naging ganyan. Ang pallid po mabilis lang kasi makamalito kayo. Light gray to kasi partial ino to eh. Partial ino. Oh, so yung melanin black parang nire-reduce niya. Hindi talaga na-reduce ng gusto pero na-reduce kaya naging light gray. Yan yung pallid. Pero ang cinnamon, ang melanin black naging brown na talaga. So brown ang na-produce, 'di ba? 'Di ba binanggit ko ang melanin pigment, black, brown, gray ang pinoproduce. Ang cinnamon, brown melanin na talaga. Okay. Magbablog lang tayo ng maraming ng medyo mahaba tungkol sa cinnamon. Pero sinasabi ko lang kung ganyan ang Rosicolis Cinnamon Green, naiintindihan nyo na kung ano ngayon yung parang cinnamon sa sa Fisher. Actually may picture ako ng parang cinnamon pero sa ibang bansa hindi ako makapagpaalam kasi ganun po yun na mahirap pong magpa-publish tayo bigla-bigla nang walang paalam. Ngayon kaya ako nagagawa to kay Dirk dahil lagi ko pong sinasite na sa kanya talaga galing at sa kanyang libro galing, binabanggit ko pa minsan ng pages. So talaga na-acknowledge ko siya ng maayos. At kahit pa paano, dami na nagtatanong ngayon kung saan mabibili libro niya. At mentor po natin, kung may dalawa akong mentor, si Terry Martin at si Dirk Banden Abil. Saludo tayo sa dalawang yan. Okay. Agapornis Rosicolis Cinnamon Green. So may imagine nyo ngayon kung ano yung Fisher, di ba? Pag na-imagine nyo na yung Fisher, ano kaya ang magandang mga kombinasyon? Di ba? Ito, Cinnamon Aqua. Sa Alps 1 pa rin to. Imaginein mo kung ano magiging forma ng Cinnamon Aqua kapag sa Fisher. Haluan mo ngayon yan double factor violet. Maganda kaya? Haluan ng double factor violet. Maganda kaya? Ayan, Cinnamon Aqua. Imagine mo sa Fisher yan. Eto maganda. Cinnamon Aqua Turquoise. Ang turquoise as para sa sa Fisher parang walang tinatawag na turquoise si Dirk eh. Kasi may B1, B2 magmukhang turquoise yun. Meron ding orange face, meron yung aqua, pero parang wala pa talagang turquoise. Anyway, may turquoise kasi sa Rosicolis. Ang ganda ng ang ganda ng kanyang kinalabasan. Ito, cinnamon aqua turquoise. Sa Alps 1 to cinnamon aqua turquoise. Tingnan nyo mabuti, di ba? Ang cute. Lagyan mo ng violet yan. Didiin kaya lalo yung parang may pagkadilaw niya. May violet na. Ngayon, lalaruin mo ngayon yan. Cinnamon Aqua B1? Cinnamon Aqua B2? Cinnamon Aqua Orange Space Opaline? Dadagdagan mo ng violet, pampadiin. Violet, pampadiin. Di ba? Laro-laro lang, kilikilitian lang. Ito, cinnamon na orange face na. Di ba ang ganda? Cinnamon orange face. Alps 1 pa rin yan. Ngayon, bakit ako nanghihinayang? Kasi may mga nag sa akin nung nakaraan na sana nagiging project namin kaya lang wala talagang mahagilap at ang kakayahan na makakuha ng pure green o yung ancestral green napakahirap. Hindi man napakahirap, medyo mahal din talaga. Which is normal naman, talaga magmamahal dapat 'yun dahil ang konti lang noon at mahirap makahagilap, no? So ito si Randy Loyola Ejan, siguro almost 6 months kaming hunta-huntahan sa chat. Hindi naman kami nakita, hunta-huntahan sa chat. May pinapakita siyang ibon. Unang tingin ko pa lang, wait, parang kakaiba to hindi pa pumuputok ang cinnamon nun eh. Mga 1 taon at kalahati mahigit na to. Kulang-kulang 2 taon. Naipakita na niya. Pero sabi ko, hindi ba cinnamon blue kaya ito? Pero hindi ako sure Kasi nga walang nangyaring walang nangyaring test breeding. Ito po. Kay Randy Loyola Ejan yan. Pero sabi niya parang kay Remigio. So, binabanggit ko lang para sure tayo kung kanino ba talaga. Pero siya lagi nagpapakita sa akin yan. Tingnan nyo. Di ba kakaiba? Unang-una, Blue Series. Kasi wala kang makikita kagad yan na cetacean pigment. Kita nyo naman, white beak, di ba? Ayan pa. Di ba? Ang ganda ng kuha. Mga bata pa yan. Meron video. Video nga ba to? Saan ba yun? Wala yung video ito, wait. Dali. May video sandali din dito. Dali lang.
Ayun. Teka, palalakihin natin. O, ayan, ayan. Ayaw mag-video napapahiya ako Ayos. Uy, nag-video ka. Napahiya mo na. Oh? Ayun, napahiya tuloy tayo Teka nga. Teka lang Ayaw mag-video. Ganda sana kung may video Ayun. Ayun, kita ba? Ulit. Di ba ang ganda? So ito, duda lang ito hindi naman ako sure. Parang cinnamon blue, kako. Yun, paulit-ulit ako, sabi ko kay Randy, maghanap ka na kung pwede lang, kasi hindi pa ako nagbablog noon, yun lang, sayang, kung nagbablog ako, nakakahagilap siguro tayo. Hanap ka ng pure green pa tawag ko noon, ngayon pwede namang ancestral green, napaliwanag natin yan, So sayang, walang nangyari, hanggang alam ko na, sa abroad na siya ngayon. Sayang, so parang ito yung sinasabi ko, na pag hindi napakalat ang color genetics, ewan ko nasa na ngayon tong ibon na to. Na test breed kaya ito. Ayan ganda sana baka nauna sana tayo, di ba? Ayun yung sinasabi ko malamang baka nauna tayo noon pa lang naglalabasan na yan. Kakapanghinayang dahil talagang hindi na ipakalat ang color genetics na kaalaman. Okay? So ito po, isipin nyo kung lagyan nyo to ng violet, di ba? Isipin nyo kung lagyan nyo ng violet yan, double factor violet. Kaya dark factor, isang double factor violet. Gaano kaganda yan? Di ba? Ayun, bulungan, kilitian at konting kaalaman, basics and fundamentals, ang project mo, pwede mo nang laruin. Di ba? So yun lang po mga kaibigan, mga kaibon. Tuloy-tuloy lang tayo, tiyagain. At kung may gusto kayo ibulong sa akin ng mga project tungkol pa rin sa violet o kung ano man, ayan, ready lang kayo, i-post nyo kagad, i-flex nyo, baka may mga cinnamon na kayo dyan na medyo magagandang kombinasyon, cinnamon blue, cinnamon violet blue and everything, i-post nyo po para po mahimay natin. Thank you, hasta la vista.